Good morning mga budingting. Familiar ba kayo rito sa DQ? Anyway, another day and another blessing. Siyempre, pagising pa lang natin blessing na yan. Binigay sa atin ni Lord. Magkaroon tayo ng panibagong buhay at makahinga. So, siyempre, kung binigyan kang panibagong buhay, panibagong pag-asa, meron tayong panibagong blessing. Diba? Yung pagising pa lang natin sa umaga, blessing na yan. And with regards dyan sa sinasabi ko, ito blessing to pag na-repair natin. Actually, kahapon to, pinakuha sa akin ng teacher. So, yung may-ari nito ay anak ng teacher. Nasabi, hindi raw gumagana ang keyboard, tapos naglalag. Then, chinek ko na siya kahapon, tapos pina-backup sa akin yung files. So, ngayon, ang gagawin natin ay check natin. So, ni-reformat ko na to kagabi. Inabot ako ng gabing-gabi, madaling araw na dahil ang dami kong kailangan tapusin. So, ito, na-format ko na, then check natin kung ano yung mapapansin nyo. Kasi na-check ko na to kanina. Isa siyang HP, hindi siya DQ Yan, buksan natin. Power on natin. So, kinumpleto ko na yung lahat ng ng files niya. Driver, Windows, Microsoft Office, tsaka yung backup files niya. So, ayan. Tingnan natin kung may time na good siya, may time na hindi. Tingnan mo, pag magta-type tayo rito, ngayon gumagana. Kanina bago ko siya i-video, hindi siya gumagana. So ayan. Nakikita niyo yung kalbo? Ako yan. So good naman siya sa una. Tingnan mo, pansinin mo pag magre-refresh ako, magra-right click ako, refresh, may lumalabas. Pero mamaya konti, iba na yan. Tapos, check natin yung temperature niya. Yan. Yung CPU niya, meron siyang 12%, memory 3.4, SSD 2%, GPU 1%. So, normal siya. Pero kagabi nung chinek ko yan, hindi yung gumagalaw yung mga yan. Hindi gumagalaw yan. Hindi ko alam kung anong problema nito. Pero alam ko parang may na-encounter na ako ganitong problema dati. Nalimutan ko lang paano ko na-resolve Daming lamok. Daming lamok dito sa ating shop. Ayan. Gumagalaw. Diba? Right click, malabas yung refresh. Punta tayo sa Google, YouTube, may time na yan, nagmamalfunction. Pero ngayon good si keyboard nakikita nyo, good, nagagamit natin yung keyboard. Charge lang natin. Yan.
Pakita ko lang muna sa inyo yung ano niya. Na ngayon is okay siya, pero mamaya konti. Mamaya konti hindi na siya good. Sa ngayon, good siya. Nagagamit natin na maayos, di ba? Pero mamaya konti, iba na yan. Hindi ko alam kung saan siya nag-ano nagkakaproblema kaya kinakapapa natin. Okay. Nandiyan yung mga files niya. Ngayon ayaw lumabas ng ayaw lumabas ng problema, ayaw yatang pakita sa inyo. Pero na-encounter ko talaga yan. Restart muna natin. Pero ang talagang main problem talaga nito, minsan yung keyboard niya, ginagamit mo. May time na bigla siyang hindi gagana, hindi siya magre-response. Kahit ano i-type mo. Tapos magpi-freeze yung niya, yung cursor. Yun yung problema nito Kahit bagong format na to, na-format ko na. Na-install ko na lahat ng driver nito. Yun yung problema niya. Ngayon, palabasin natin yung problema. Antayin natin. Or po pwedeng i-post ko muna dahil para hindi mahaba yung video. Pero sa ngayon, antayin muna natin. Baka lumabas na. Kasi kanina, pag nag-right click ako, yung refresh na, pag i-click mo yung refresh, wala yan. Missing yung refresh. Pero ngayon nandyan Goods Ayaw ipakita sa natin.
sa video natin. Hindi ko alam kung ano yung kung saang part siya nawawala eh. Kung saan siya nagloloko. Oo, ngayon goods. Magana naman ang keyboard eh. Pero may time na bigla siyang magpi-freeze. Hindi gagana yung keyboard. Good. Wala tayong problema sa keyboard eh. Kung titingnan natin ang keyboard niya, okay naman eh. So post natin. Pag lumabas yung ano niya, yung issue niya, doon ko siya i-video. Hello mga kabutingting. Eto na siya. Yung sinasabi ko na ano na may problema. Pansinin nyo, hindi gumagalaw yan ang CPU. GPU hindi rin gumagalaw. Magbubukas tayo ng magta-type tayo ng YouTube. Ayaw din mag-type oh. Ito na yun oh. Yung sinasabi ko. Ayaw niya na mag ano. Kaya pag nagkiklik ako, kiklik ko tong video na yan. Yan, pag i-click ko, hindi siya nagbubukas. Parang nag-aano siya. Open another tab. Parang ganun. Kaya na naman nagtatas. Baka ayan na, na-reveal ka na. Hindi ka nagtatas kasi. Ganun ba yun? Hindi ka kasi nagtatas. Sabi ko sa'yo eh. Ang hirap Na-reveal ka na. Tapos tingnan natin to, papakita ko sa inyo. Pag magra-right click ako, dapat may lalabas na refresh, di ba? Pero ito, ayan oh, wala oh. Yun ang napapansin ko sa kanya eh. Walang refresh. Wala kang refresh option. Tapos, ito, mayroon siyang naka-highlight kagad dalawa oh. Di kaya keyboard to. Ayun, lumabas yung refresh oh. Pero, kung papansinin mo merong ganyan oh. Oh, tingnan natin kung makapag-type tayo. Ayan oh. Nagta-type ako. Notepad. Hindi oh, hindi siya nagta-type oh. Ayaw niya mag-type. Eh na, lumabas na yung problema. Ito na yun yung problema niya oh. Notepad. As in, lahat ng letra hindi gumagana oh. Medyo malikot yung camera ko eh. Sino na naka-encounter sa inyo ng ganitong problema mga kabuting-ting? Ayan, tingnan natin, pakikita ko sa inyo ha. Ayan. Check natin yan, magta-type ako. Magta-type ako ha. Notepad. Ayaw oh.
Ayaw niya. Tapos yan yung sinasabi ko, yan. Parang nagsi-CPU throttling siya. Yan, gumagalaw na naman, di ba? Pero ang tagal, oh. Dapat yan, gumagalaw-galaw yun eh. Naglalaro yun eh. Pakita ko sa inyo dito sa laptop ko, ha. Buksan ko yung laptop ko. Performance. Ayan. Tingnan niyo yung CPU ko. Gumagalaw. Oh. Pero ito, hindi. Hindi siya gumagalaw. Pero may nakabukas tayong YouTube. Oh. Mag-play tayo. Tingnan natin kung gagalaw. Ah. Sino kaya sa inyong dalawa yun? Sino kaya? Oh, ito. Dapat gumagalaw yun eh. Nagra-run. Baka ayan na, na-reveal ka na. Hindi ka nagtatas kasi. Ganun ba yun? Hindi ka nga kasi nagtatas. Sabi ko sa'yo eh. Ang hirap Na-reveal magtas! ka na, boss. 106 Ha? oh. Ang hirap magtas! Yun ang galing ng panggam. Lumili-guli. Ay, nagtatas. Kaya. Naka-ano lang siya oh. Nakaganyan lang. Hindi totoo yan. Although may nagpe-play na video. Sinti! Inusinti mo ya, inusinti. Mali! Mali! Ano ba yan? Nakatingin ka pala. 0.93. What's up guys? Tayo nagbabalik! What? Yan, gumagalaw. What? Bigla. Sabi Naging na, 1.45, di ba? na. Hindi ko alam bakit ganyan yan. Nakakagulat. So, yan ang solusyonan natin. Tingnan natin kung anong problema nito. Yan na. Yan, tapos pag Uy, kriminal daw ako, ha? i-click ko yung ano, Hindi ako yung kriminal. Ikaw yung pag i-click ko to, Ako. Okay. Mag-ano muna ako. dapat mag-i-stop siya, Muna. magpo-post, di ba? Tingnan natin. Oh, Tingnan ayaw, ang oh. kaduda-duda. Pilit ko ikaw. I-click ko yung post button. Yan, pero dapat dito pag kinlik mo yung gitna, pag pinlay mo, dapat magpe-play. Oh, dito hindi eh. Ibig sabihin talaga may problema yung laptop. Ngayon, yun ang hahanapin natin. Bakit ganun yung problema nito? Hindi normal yan eh. Hindi normal yan. Oh. Stationary yung ano niya. Oh. Hindi gumagalaw. Oh. Lahat, pati yung GPU, hindi gumagalaw. Oh. Yan ang aayusin natin. And sana magawa natin yan. Buksan natin tong laptop sa loob. Pause ko muna. So mga kabuting-ting, na nakita natin yung problema niya is yung CPU throttling. Kaya siya naglalag, nagmamalfunction pati keyboard. At tawag ito, nag-iinit. So try natin tong i-thermal. Tingnan natin kung makukuha natin ito sa thermal paste, tapos linisin natin yung buong ano niya, board. So natin itong laptop. Tingnan natin, baka tuyot na yung thermal, kaya
Nag-auto ano siya. Ang dami naman. Hindi na nakapagtrabaho, ang daming lamok ha.
Linisin natin itong ano niya. Tingnan natin kung may pagbabago. After natin palitan ng bagong thermal paste.
Contact to. Nag-display tapos nagtagal lumabas ng ano niya. Tagal makapasok sa bias ah. Ano nangyari? Naghahang? Hindi naman.
Naglalag oh. Nakahang na. Nilinis lang natin, gano'n na kagad. Obserbahan natin yung CPU throttling niya. Ngayon gumagalaw na. GPU okay lang. Yun, nag-stop na naman ulit oh. Nag-stop na naman siya. Meron pala akong na-repair na ganito. Nagsi-CPU throttling siya. Gaming laptop yun, naalala ko na. Nagsi-CPU throttling siya. Ang problema niya, SSD. Nung pinalitan ko ng SSD, program ko yung SSD niya. Nobserbahan ko, okay na. Naka-steady lang ulit oh. Hindi na gumagalaw. Although working siya pero yung CPU niya hindi nagpa-function. Tamo, nagmamalfunction pati yung keyboard. Pag magta-type lang ako ng iba lumalabas. Ibig sabihin, hindi na naman nagta-type oh. Hindi gumagalaw. Mag-try kaya tayo ng ibang CPU rito. Ay, CPU, ibang SSD. Magta-try ako ng ibang SSD, magpo-format ako.
So yun mga buting-ting. Tingin ko mukhang nadali ko tong problema ng laptop na to. Kasi ang ginawa ko, nagpalit ako ng ibang SSD. Finormat ko siya. After ko siyang ma-format, in-install ko yung driver. Ibang SSD itong nakasalang dyan Pero, bago ko siya i-format, ginawa ko yung pin ng keyboard. Nilinis ko. Pati yung mismong port, yung saksakan ng keyboard, ng flex cable. Hindi ko alam sa dalawa kung ano yung nakasolve. Kung yung keyboard port ba, nilinis ko yung pinakasaksakan ng keyboard, o yung SSD na pinalit ko. So sa ngayon, ano na to, 1 hour ko na tong tinatry, wala akong naging problema. So ayan tuloy-tuloy na nagra-run yung CPU niya, wala na tayong throttling na nararamdaman, hindi na rin siya naglalag. So normal na siya. Ngayon ang gagawin ko is ibabalik ko yung dating SSD niya, na bagong format din yon, parehong-pareho nito. Babalik ko yung dating SSD niya. Kapag naibalik ko yung dating SSD niya at nagkaroon ng problema, ibig sabihin SSD niya may problema, ang nagkokos ng CPU throttling. Yun yung dating sinasabi ko sa inyo na nagkaroon ako ng repair. SSD lang yung problema, pinalitan ko. Kaya ganyan ang ginawa ko ngayon. Pero kapag yon, binalik natin yung SSD niya at wala tayong naging problema sa ganito, hindi siya nagra-run. Halimbawa, binalik natin, tapos normal na siya, wala tayong nagiging problema. Ibig sabihin nun, yung SSD na kinabit natin, walang problema. Pwedeng ang problema niya is yung nasa flex cable ng keyboard and yung saksakan mismo ng keyboard. So yun. Post ko lang ulit para kasi masyadong mahaba yung video. So yun, welcome back. After ng masusing pag-iimbestiga, mga kabuting-ting, tingin ko solve na yung problema natin. Yung cellphone. So pinalitan ko na siya ng niya. May guhit. Ang lakas ng sounds natin. Tapos Ayan. Na-check ko na to. Pinalitan na natin ng yung sarili niya na mismong SSD. And tingin ko goods na to. Kasi ayan 31 minutes ko na siyang tinetest. tapos meron siyang guhit sa LCD. At yung niya, yung CPU niya, ayaw mag-zoom. Yan, yung CPU niya ay nag-run naman. Wala siyang display. So, tingin ko solve na yung problem natin dito sa issue ng laptop niya. Tapos, check natin kung makakapag-type tayo sa keyboard. Notepad. Ganun pala yun. Kumbaga, i-disable ng CPU kapag nag-high temperature na siya, i-disable niya yung keyboard. Although buo siya, i-disable niya yan. Yan, nagka-type tayo. Goods naman, nakakapag-type naman tayo. Enter. Yan, nakapag-type naman. Goods naman yung natin, keyboard. Tapos yung temperature niya. Makihan natin. Yung temperature niya ay 3% yung CPU. Tapos gumagalaw na siya. So ibig sabihin, mga sir, mga kabuting-ting, kung gumagalaw na siya, ito na yung dati niyang SSD. Ibig sabihin, wala tayong problema sa SSD. Ang problema natin nasa
keyboard. Nung nilinis ko yung keyboard port niya, tsaka yung flex cable, yun yung naging solution dito sa problema ng laptop niya. Kasi kung may problema SSD nito, dapat mag-i-stuck yan. Kaso nagra-run na yun. Nakakapag-type na tayo. Goods nito. From 35 minutes hanggang ngayon. Gumagalaw. 1.32, 1.37. Ano, nagra-run, no? So, okay na to mga kabutingting. Kung mag-back job man, gagawa natin to ng panibagong video or something na part 2. Pero okay na eh. Kasi hindi naman ako nagtatagal ng ganitong katagal na 35 minutes tapos nagra-run pa yan, oh. So goods na to mga kabutingting. So yun lang mga kabutingting. Kung meron po kayong gustong ipa-repair sa atin, basta po kaya nating i-repair, mag-message lang po kayo sa ating Facebook page, sa YouTube channel. Kung meron kayong gustong ipagawa, sagot nyo po yung shipping back and forth basta along Metro Manila. Bahala na kayo kung anong rider ang gusto nyo gamitin, Grab or Lalamove or any other rider. Kung malayo naman kayo at nasa probinsya, pwede nyo naman pa-ship yan using LBC or JNT. So depende na rin sa inyo kung ano yung gusto nyo gamitin. Basta yung shipping nyo po, back and forth, sagot nyo po yan. Tapos kapag na-repair na natin, ang payment natin kung province kayo, payment natin is through GCash. Then pag na-repair, kailangan nyo muna pong i-settle yung payment. Then saka ko sa inyo papadala yan. Marami na po tayong ni-repair na nakarating po sa kanila yung unit nila ng safe. So, ayan. Ganun po. So, kung meron po kayong mga tanong at kaya po natin sagutin, message lang po kayo. Sa Facebook page, sa YouTube channel. Nakikita ko naman po yan daily. Nagbabasa tayo ng mga messages. So, yun lang po mga kabutingting. Maraming salamat po. Have a nice day po. Bye-bye.